Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So kahapon, 'di ba? May mga pinapakulo po yung mga tansu vlogger na issue na una dun sa Davao sa tawag dito sa airport, no? Kagahapon. Tayo nga sinundutan ni Banat Baytuloy, ni Maharlika din. So kahapon pa lang may niluluto na agad sila na issue about dun pa lang sa may airport ng Davao na yung ano nga daw ay magsasara ng buong araw or buong meron pa nga ako napanood isang ano daw hanggang ngayon nga daw magsasara ang airport ng Davao pero hindi naman bali ilang oras ba? Bali 3 oras lang ang ang pagsasara ng Davao Airport, no. So hindi naman totaling sarado talaga, may inayos lang or may ni-repair. So nandun na nga rin tayo dun sa point na bakit nga sa ganitong araw pa or ganitong petsa pa itinaon yung about dun sa pag-repair dun sa Davao dun sa airport, no. So kanina may putang ina kasi talaga. Ito sarap pagbubuntalin tong mga hayop na to. Kaya ako naman naisipan na i-live kasi nga ang nanonood sa kanya umabot po ng 2.5. First time ever niya rin siguro yun. Ikaw ba naman ikaw ba naman mag-thumbnail at mag-title na maisog rally sa Davao bubombahin? Putangin na talaga itong mga hayop na to. Sabi ba naman kanina sa live niya, no, hindi ko na lang i-mention yung pangalan ng vlogger kasi hirap kasi sa inyo din Alam nyo, nung chinek ko yung comment section, puro mga DDS supporters yung andun. Yan yung paulit-ulit namin sinasabi ng mga DDS vlogger, ng mga banateros, na huwag nyo nang suportahan yung mga tansu vlogger. Ang hirap kasi sa inyo. Hindi ko naman kayo minamanduan ng pero kung sabi nyo ayaw nyo sa kanila pero pinapanood nyo. Tapos paniwalang-paniwala pa kayo. Diba? Yan ang hirap sa atin ng mga Duterte supporters Sinusuportahan natin yung mga tansu vlogger. Diba? Yan yung pinakamahirap sa lahat na ilang beses nang pinaulit-ulit nila Banat Bay, nila Master Judea, nila kung sino-sinong DDS vlogger, nila Sir Buster, Spencer, na huwag nyo nang panoorin yung mga tansu vlogger kasi nga puro fake news yung mga pinagbabalita nun. Pero ang titigas pa rin talaga ng ulo nyo Pero yun nyo sa 2.5 na nanonood sa kanya kanina, first time ever niya yung kasi napakababa pa lang ng channel niya. Tapos nagulat na lang ako na ganun kadami yung nanood sa kanya. Nung chinik ko, puro mga Duterte ang mga nagko-comment. Bilang na bilang mo lang ang mga BBM supporters dun. Ikaw yung tansu vlogger. Kita mo, bobo rin tong hayop na to. Ako pa daw yung tansu vlogger. LNM Katainen. Sabihan ba naman? Sabihan. Nag-ano pa ha? Talagang ang galing ng pagkakasetup niya ng live niya, sabi niya. Ito po, naaawa po ako sa mga Duterte supporters na mga magpupunta sa prayer rally sa maisog rally sa Davao. Wag na po kayong tumuloy, sabi ha. Wag na po kayong tumuloy dahil po baka madamay po kayo sa mangyayaring sakuna doon. Tapos yung mga Duterte vlogger, ay sana wag naman. Sana pray naman tayo.
Hindi man lang muna chinek yung channel kung Duterte vlogger ba yun or Marcos vlogger. Kung pag pinunta mo yung yung channel, puro minumura nga si Tatay Digong eh. Minumura nga si Tatay Digong eh. Berin mo ba naman kaya dumami yung viewers? Ang nakalagay sa thumbnail, maisog rally sa Davao, bobombahin. Tapos ang ginagawa, inaharang niya, sabi niya, wag na po kayong pumunta. Unang-una, hindi niyo pa po ba nahalata na sa Davao Airport pa lang ay may nangyayari ng sakuna? Sabi nung vlogger na Tanso. Tapos pupunta pa kayo sa rally, baka mamaya madamay kayo, mapahama kayo. Tingnan niyo yung mga ginagawa ng mga Tanso vlogger. Talagang hinahadlangan nila yung mga tao na pumunta sa maisog rally para nga naman ma-content na naman nila na walang sumuporta sa mga Duterte. Ikaw, kanino ka? Kay ano ako? Kay Joe Biden. Taga-Amerika ako eh. Buwisit itong mga to. Nagtanong pa kung kanino ako. Ano ako? Kay Joe Biden ako. Oo. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Nag-i-English ako. Sako mo. Yung mga tatanga-tanga dyan. Ellen M. Sako mo yan. Oo. Di ba? Naririnig nyo naman, English yung salita ko. Ang pinakamano kasi dito, kaya ako nag-live ng ganitong oras, na dapat mamaya pa ako magla-live, ay ang dami hong naniniwala. Ilang beses na ho namin sinasabi, lalong-lalo na si Banat Bayo, na huwag po kayong magpapaniwala sa mga budol, sa mga fake news. Ano ba naman kayo? Hindi mas diyamak na mga professional po kayo kaysa sa mga Tanso vlogger tapos nagpapaniwala ho kayo dun. Tingnan nyo, para ito ayoko talaga ipapanood sa inyo to. Kaso tawag dito sabi ko baka ma-bad trip kayo, masira pa araw nyo, no? So eto, tingnan natin. Papanood ko sa inyo. Putang ina. Gago, wala na yung live, wala na. Tingnan mo yung strategy ng mga gago. Tingnan mo, wala na yung live. Naka-private na. Wait lang. Wala na talaga yung live, guys. Naka-private na. Kita nyo to. Tingnan yung pang tatarantado yan. Di ba? Lupit, di ba? Wala na. Naka-private na yung live. Wala na akong makita eh. Wala na akong makita. Naka-private na Wait lang nga, titignan ko nga. Wala na talaga. Wala na, naka-private na yung video. Di ba? Tingnan niyo yung strategy na ginawa. Nag-live siya para warningan yung mga Duterte supporters na huwag pumunta ng maisog rally sa Davao. Tapos ngayon, yung live niya naka-private na po. Di ba? Ang galing na yung strategy, no? So, ibig sabihin, tinakot lang kayo. Dapat pala nakapi mo, kaya nga hindi ko naman kasi akalain na ipa-private dinownload ko Oo. Pagbukas ko naman, dinownload ko. Ida-download ko sana para panoorin. At pala dinownload ko. Wala na Kahit anong tingin ko Wala na, sarado na. Tanginang yan. Talagang gumawa lang talaga ng eksena para bulagin yung mga tao na wag pumunta sa prayer tama ba? Prayer rally, maisog. Maisog pala, maisog rally sa Davao. Grabe, no?
Kaya kayo mga kabiyaya, mga kadides, wag po kayong magpapaniwala kasi sa mga fake news. Mas maganda po at mas mainam sa dinami-dami naman pong Duterte vlogger, ay pwede naman po kayong pumunta sa mga live or kaya sa mga page nila para tanungin na, ganito po ba? Halimbawa kay Banat Bay. O ganito po, sir, totoo po ba itong ano na to? Itong issue na to na may mambobomba daw sa sa Davao sa rally. Hindi yung nakita nyo lang dun sa live, nandun sa title, nandun sa thumbnail, naniwala naman agad kayo. Ito po, wag po kayong wag po kayong ma-open sa mga sasabihin ko. Wag po kayong ma-turn off sa sasabihin ko, no. Alam nyo kung bakit lumalakas ang mga views ng Tanso Vlogger? Dahil kasi sa Duterte supporters. Pag nakakita kayo ng mga ganong thumbnail tsaka title, andun na kaya agad kayo, nanonood na kayo. Ay, Sir Buster dapat nga mamaya pa ako magla-live eh. Kung tayo na kasi may napanood akong Tanso Vlogger eh. Kung tayo na, bubombahin daw yung Davao, yung rally sa, tawag dito, yung Maisog rally sa Davao. Ang daming nanood, nasa 2.5 eh. Kaya nakapag-live tuloy ako para yes, totoo yan. Nakita mo? Ano po yung totoo? Punta na, sinong bobo mambobomba sa prayer rally na yan? Tsaka ito manalangin na lang ho tayo, no, na tawag dito na walang mangyari sa ganyan sa mamaya sa prayer rally sa Davao, no. Isa pong malaking kalokohan yan. Kaya kayo mga Duterte supporters, gumising na po kayo. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga Tanso Vlogger. Katulad doon nung sa Davao kagabi, 'di ba? Sa airport. Ngayon, ginawa ng mga Tanso Vlogger, sinasabi nila na sarado daw. Halos makikita nyo sa mga live, sa mga video, sarado daw, ganito, ganyan. Para daw, ang nakikita ko naman na dahilan nun kaya nila ginagawa, kaya nila sinasabi yun is para hadlangan kayo na wag pumunta sa Davao. Para wag kayo para pumunte yung mga pupunta sa Davao. Kasi sa totoo lang biruin mo kung gaano yung suporta ng mga Duterte supporters sa kaila Tatay Digong. Biruin mo, ultimo yung mga tiga Maynila, tiga malalayong probinsya, pupunta pa po doon sa Davao para lang maipakita at maipadama nila yung suporta nila kay Tatay Digong. Yun po ang pinakakinakainggitan po ng anti-Duterte. Na kasi sa kanila, kailangan pa nila magbayad sa mga supporter nila para puntahan sila. Kaya nila to ginagawa ngayon. Kaya nila ginagawa yung mga bleaching, mga pa-fake news nila. Siyempre nga naman, kapag nilabas nila yung ganong balita na yon, unang-una, talagang may maniniwala at may maniniwala. Kasi ang tindi na ho ng nangyayaring labanan ng mga politiko ngayon. Lalo na sa partido ni Marcos at ng Duterte. Kaya hindi talaga din maiwasan na may mga matatakot at maniniwala. Kaya kaagad ako nag-live Sabi ko, kontrahin ko kaagad para hindi paniwalaan ng tao. Hindi paniwalaan ng mga Duterte. Kaya sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ko pong sinasabi na hindi naman po sa minamanduan namin kayo. Pero sana naman po ay maniwala po kayo sa mga Duterte vloggers na wag nyo nang suportahan or panoorin yung mga Tanso Vlogger na yan kasi nga unang-una ini-stress lang kayo at binibigyan lang po kayo ng sakit sa ulo.
Sa dinami-daming Duterte vlogger dyan, kung talagang Duterte supporters po kayo, di ba't ayaw nyo silang suportahan? Doon na lang po sana ninyo ilaan yung oras nyo. Hindi yung makikita namin kayo, nasa Tansu vlogger kayo, nandun kayo nanonood. Tapos, pag may fake news doon, itatanong nyo sa amin. Ewan ko lang dito kung sino yung nakapanood kanina nung live na yun, na nabobombahin daw yung Maisog Rally. Pero ngayon naka-private na ho yung live. Hindi ko na makita, sana pala din-download ko na ano kasi ako nabuwisa, sobrang buwisit ko, nagmadali ako nag-live. Buwisit na yan, mga hayop talaga yung mga no? Ang tindi talaga ng ang tawag dito? Obsessed sila sa mga Duterte. Para lang tawag dito, para lang wag suportahan ng mga Duterte supporters. Ginagawan nila ng issue una yung Davao Airport, sarado daw. Doon naman sa Davao Airport, may point naman talaga na yung katulad ni Sir Buster kanina, sinabi niya na talagang may pananabutahe kasi nga iisipin nyo sa dinami-daming araw, bakit ngayon pa nangyari yun? Doon, pabor ako doon. Pero hindi ako pabor doon sa sinasabi na ibang vlogger, lalo ng mga Tansu vlogger na isasarado. Ano isasarado? Ilang oras lang naman may nangyaring konting diferensya lang. Tsaka kung sarado yun, di sana wala sila Coach Oli doon, wala sila Brothers Traveler, sila Master Judea, sila Bisdak Pilipinas, sila Boss Dada, di sana wala sila doon. Yun pa lang dapat doon pa lang naisip nyo na ay hindi totoo yung issue na yun kasi sila Boss Dada nga nandun Andun nga sila andun nga sila Coach Oli. So ibig sabihin, hindi nga totoo yung pagsarado ng Davao Airport na yan. Oo, grabe. Tapos eto pa isa. Kaya nakaka-bad trip lang talaga. Nai-blood talaga ako. Hindi, promise hindi ako nagbibiro, nabuisit talaga ako. Alam nyo kung malapit-lapit lang yung Tansu vlogger na yun, sinapak ko yun pamumuging ko lang ng ngipin niya. Eto pa isang fake news niya. Siguro sa ibang vlogger din ng Tansu, meron din ganito. Tatay Duterte kakasuhan na daw ni BBM. Sabi ko, kung may kakasuhan man dito dahil dyan sa mga banatan nilang dalawa, di dapat kasuhan din si BBM. Kasuhan dun sa sinabi niya nung kahapon na may agreement ang Duterte at ang China na wala naman siyang pinakitang ebidensya. Dapat siya ang unang makasuhan. Porket presidente, bawal ng kasuhan. Ganun ba yun? Kung ganyan lang sa Pilipinas, magsilayas na lang tayo dito. Tapos papadampot na daw sa ICC, tapos ulit-ulit no? Duterte, kakasuhan na. Ipapakuha na sa ICC. Grabe na yung ginagawang kabalahuraan kay Tatay Digong. O bakit yung presidente nyo, hindi ba pambabalahura yung ginagawa niya sa mga Duterte? Yung sinabi niya doon sa interview about China tsaka sa Duterte, hindi ba pangbabalahura yun? Hindi, wala ngang sapat na ebidensya yung presidente nyo tapos nagbintang sa mga Duterte. Sipin nyo nga maigi yun. Kung may makakasuhan man dito, dapat siya muna. Dahil nga siya nahigop siya ng pulburon. May video pa nga ako napanood kay kanino ba yun? Kay pambansang loyalista. Nakita ko dun wala may pulbo pa rito sa nguso. Ito dapat ang unang kasuhan bago si Tatay Digong. Pambansang
Loyalista. Dito, ay, koloko yung na-type ko. O, eto. Ito ata yung video na yun eh. Visit kasi itong mga hype na to. Wala na talaga kayong magawa. Ito, yung video. Wala na kayo. Ito dapat unang kasuhan bago si Tatay Digong. Saka kapag ginawa niya, sabi ko sa inyo, magkakagulo dito sa Pilipinas. Magkakagulo sa Pilipinas kapag ginawa niyan. Tandaan niyo yan. O, eto. O. Ito yung video. Panoorin natin. Ito na. Kala nyo kung sino kayo magmalinis. Oh! Oh, tignan nyo yan. Di ko nalalagyan ng boss. May kanta kasi. May kanta kasi. Baka ma-chupo right tayo. Oh, yan. Nakikita nyo dyan. Oh. Oh, yan na. Start na ba? Yan. Oh, yun oh. Oh, yun. Oh, kita nyo. Oh, oh. Oh. May Cerelac ang uso. Oh, minom ng gatas eh. May gatas pa sa labi. Ito yung lehitimong may gatas pa sa labi. Yan ang lehitimong may gatas pa sa labi. Talagang ano pa, talagang bagong-bago pa ang gatas niya sa labi. O yan o. Oh, asan na? Oh, nawala. Oh, tapos tatakutin nyo kami sa mga kasuhan. O yan o, ano yan? Make-up, posibleng make-up yan. Ano ba yan? Parang di naman make-up yan eh. O yan na, o binulugan, pinulahan. O, ano yan? O, ano yan, gatas, uminom ng Bear Brand, ng Alaska. O, tuliro. Tanginan itong mga hype na to, kami pa yung sasabihan nyo na kakasuhan. O, palinga-linga, di mo pakali. Tigas pa nga. Yun na, pinunasan na. Sabi, puta na, yari ako nito. Nakita yung yung gatas sa labi ko. Diba? Likot eh. Alam mo, may bulating may asin eh. Ayan na, tingin-tingin. Gising-gisi, Alam mo, Parliament, ang ambisyon yan, tatay, pasukan mo tayo. Galing tayo ng mga hayop na yan. Pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Bangag lang naman sinabi ni tatay Anong masama dito sa sinabi ni tatay na bangag? Tangina nyo, kayong mga tansu vlogger, pag hindi nakasuhan si Tatay Digong, kayo yung kakasuhan. Tangina nyo. Tangina nyo, dapat natutulog pa ako ngayon. Buisit kasi itong mga hayop na to. Napa-live tuloy ako ng mabilisan. Pero yung ba naman sa mga bagong pasok dyan, may tansu vlogger, naka-thumbnail, naka-title, bubombahin daw ang Davao rally, ang Mahisog rally sa Davao. Kaya ako napa-live ng di oras. Hindi talaga ng ginagawa nila sa Duterte ng pambabalahura. Putahan na nyo, darating yung araw, babalik sa inyo lahat ng karma na ginagawa nyo. Tandaan nyo. Ngayon, masaya pa kayo kasi malaki revenue, may sahod pa kayo nakukuha sa mga handler nyo, no? At malaki ang sahod nyo, kaya pangiti-ngiti lang kayo. Pero darating yung araw, tayo nakakarmahin kayo. Hindi man mapunta yan sa inyo, pero hindi man yan re-recta mismo sa inyo. Hindi re-recta yan sa pamilya nyo, tandaan nyo yung ginagawa nyo yan. Hindi, promise yan. Tayo na nyo na, titiis nyo yan, na gumagawa kayo ng fake news at pangbabalaura sa mga Duterte, tapos pinapakain nyo sa pamilya nyo mga hayop kayo. Natitiis nyo yun, sinusubo nyo yung pagkain sa mga anak nyo. Pinapakain nyo sa mga kapatid nyo, magulang nyo. Tapos gumagawa kayo ng fake news. Tapos tuwang-tuwa ka pa na magkakabomba.
nabubombahin yung ano. Eto, tayo na, saan ka nakakita na may mga mapapahamak na tao pero tuwang-tuwa ka pa? Ang lupit nyo. Ang lupit nyo mga kupal kayo. Hindi, sa totoo lang, ang lupit nyo talaga. Kung alam ko lang mga bahay nyo, hindi na ako nag-live ngayon, pinuntahan ko na lang kayo eh. Kayo yung tawag dito, kayo yung pag-aaksyahan ko ng panahon. Isipon pa ako. Tulog dapat ako ngayon, tayo na nakahalimpungatan ako dun sa hayop na vlog na yun. Sabi niya, sabi pa ng vlogger, ano, ganyan ba? Die hard Duterte kayo? Die hard Duterte kayo? O ngayon, pag namatay kayo dyan or na-aksidente kayo dyan, may magagawa ba ang Duterte nyo? Tingnan mo, grabe yung pang-brainwash nila sa mga tao. Na kapag wala kasi kayong makontent, alam nyo kasi, hindi ito sampal kasi, malaking sampal to sa mukha nyo. Kapag, pansinin nyo sa mga balita, sa views na lang sa views, para ano, kapag si BBM ang binalita ng isang network, walang halos nanonood. Totoo yan. Wala halos nanonood. Pero kapag ang mga Duterte ang binabalita sa mga media, sa mga network, lalong-lalo na dito sa social media, sobrang andaming nanonood. Tingnan nyo na, ang sinabi pa lang ni BP Sara, hello pa, no comment pa lang. Pero andami nang nanood, andami nang nag-react. Samantalang yung presidente nyo, naka 5 minutes ng video, wala naman halos nanood. Ay, mamaya ako na kayo shoutout kasi sabi ko, mamaya na ako magsa-shoutout. Paano itong mga hype na to? BP Sara, kung nanonood ka man, pag naging presidente ka, magano ka nga po, pagbitawin mo lang kami nitong mga tansu vlogger na to. Bigyan nyo nga kami ng event. Nanggigigil lang talaga ako sa mga to eh. Basta isa-isa lang. Pagbitawin nyo lang kami. Yung mga tansu vlogger dyan, na mga feeling mo matatapang sa social media, tignan natin tapang nyo sa personal na buhay. Totoo. O kung sino matapang dyan na tansu vlogger, meet up tayo. Tignan natin yung tapang nyo. Ang inang mga ito tatapang nyo sa camera, baka pagdating sa personal, mga basang sisiw kayo ha. Baka mamaya yung sinasabi nyong mga sinasabi nyong yung mga gera-gera na yan baka hindi nyo kayang gampanan yan pag nangyari yan. Ang inang itong mga hayop na to. Kala mo kung sino mga super saiyan makapagbalita sa mga channel nila. Isa pa tong putang inang hayop na si Untog na to. Akala mo kung sinong makapagpa-fake news ang hayop ka? Dinidilaan mo lang naman yung bayag ng biyanan mong hayop ka. Kung hindi dahil sa biyanan mo, wala kang bayag, tanga. Tangina mo. Isa ka rin na duwag na gago ka. Tanginang itong mga hype na to. Akala mo sino mga matatapang pagdating sa personal, mga takbuhan din naman kayo. Baka mamaya hindi nyo pa nga nagagawa makipagtagaan ha. Baka mamaya hindi nyo pa nagagawa yon. Kasi piling nyo, napakalalakas nyo na. Napakatitibay nyo na. Ang inan to mga putang inan to. Himod putang ina mo, ikaw. Himod, itlog ka lang sa biyanan mong hayop ka. Bubuisit kasi ako dito sa mga putang inang to eh.
Ingay mo, bakulaw. Sabi ni Joms mo. Oh, ba't ka naikinig? Tanga ka pala eh. Bobo ka ata eh. Ba't ka naikinig? Maingay pala. Tangina mo. Pasensya na kayo mga ka-Duterte, mga ka-DDS ha. Kung nakakapagmura ako ha. Puta na kasi sobra na kasi yung ginagawa nitong mga hype na to eh. Tangin lang itong mga gagong to. Kita mo, hindi ko na mahanap. Naka-private na yung video. Talagang inilive lang para takutin yung mga tao. Kaya kayo mga ka-DDS, wag na wag ho kayong matatakot. Alam nyo, eto dito tayo, real talk tayo. Alam nyo kung sino yung dapat matakot sa laban na to. Walang iba kundi kami dapat na mga vlogger. Kasi kami dito, anytime pwede kami papatay dito. Totoo po yan. Kayo na mga supporters, wag na wag po kayong matatakot. Kasi kapag nakikitaan kayo ng mga tanso na support sa tanso dugyot vlogger, na nakikitaan kayo na pinanghihinaan na kayo ng loob, diyan sila tuwang-tuwa. Kaya kahit anong mangyari, wag kayong magpakita na natatakot kayo, naniniwala kayo. Lalo na sa mga fake news. Wag niyong paniwalaan. Sa halip nga, tawanan niyo, mas maganda pa. Sa halip, mas maganda tawanan niyo sila. Kasi kapag pinapakita niyong pinanghihinaan kayo, dun sila tuwang-tuwa eh. May kaya ba binan niya? Oh, may kaya, kaya himod itlog yung hype na yun eh. Tangin ng hype na yun, kala mo kung sino makapagyabang. Di nga, magkita nga tayo, suntukan tayong dalawa. Alam mo, bahay ko, di ba? Punta ka nga dito. Tangin ng mga hype na to, kala mo tatapang nyo. Yung mga kilala ko naman kayo, puta na, ako nga lang yung pinangsasangkalan nyo sa mga kaaway nyo. Tapos kung sa camera, kala nyo sino matatapang kayo? Ma'am Pilipina Rakal TV siya, masalamat po. Ako nga lang yung pinangarap nyo sa mga kaaway nyo. Tapos ngayon, kung makapag siga-siga kayo sa social media, kala mo, sinong matatapang tong mga hype na to? Baka mamaya hindi nyo kayang gampanan yung mga katapangan nyo sa camera. Kaya kayo mga ka-DDS, wag na wag po kayo magpapakita na naapektuhan kayo, na natatakot kayo. Wag, kasi yun ang gustong-gusto nila. Katulad do kanina na nasa live niya ako. Nakikita ko may mga ilang Duterte supporters doon na sobrang naniniwala. Alam niyo yung mga comment na, ay wag naman sana. Ay nakakatakot naman. Wag kayo, mas maganda. Tawanan nyo, murahin nyo, mas okay pa nga yun eh. Kagaya nung ginagawa sa amin ng mga supporters nila. Kaya tuwang-tuwa yung mga kaya tuwang-tuwa yung mga tanso vlogger. Kasi alam nila kapag nag-content sila about sa Duterte, may manonood, papanoorin nyo. Kapag pinanood nyo, papaniwalaan nyo. Yung pinakamasaklap doon, yung papaniwalaan nyo pa. Kaya nga tama yung sinabi ni Banat Bay, kapag may mga naguguluhan kayo na issue, mag-research kayo. Tignan nyo kung tama ba yun, kung legit ba yung balitang yun, no? Kung hindi ba fake yun, kasi baka mamaya mabudol na naman tayo. Ewan ba namin kung bakit paulit-ulit parang gustong-gusto nyong binubudol kayo? Ewan ko na lang bakit parang gustong-gusto nyong binubudol kayo. Parang nakikita namin na ito hindi naman po sa lahat hindi disclaimer hindi naman po sa lahat ng Duterte supporters, no. Pero isipin niyo to maigi, parang yung iba kasi parang gustong-gusto na binubudol sila. Nabudol na kayo, nagpapabudol pa kayo ulit. Ano ba naman 'yan?
Tapos yung sa prayer rally sa Maisog, sasabihan nyo pa na, nakakatakot naman. Nag-comment ako kanina, sabi ko, putangina mo. Sabi ko sa kanya. Kasi inaid ako eh. Kaya nga, Bibi Sara, bigyan mo lang kami ng isang bitaw nitong mga to. Pagbibigyan ko lang talaga. Oo. Kahit si Maring Janet, kahit si Mike Abe kung gusto mo. Kaso matanda na si Mike Abe, baka magkabali-bali buto nun sa akin. Huwag pala yun. Si Maring Janet, pwede yun. Yan, kasing laki ko yun eh. Meron pa dyan, yung binan niya, yung nilalamutak niya yung bayag ng binan niya. Yung pwede rin yun. Sama mo pa yung 4 mong tropa. Oo. Kahit yung mga yung mga libagan vloggers dyan. Kumain na to. Pag nakita ko kayo sa personal, tignan nyo. Wasak-wasak yung mukha nyo sa akin. Tangina nyo, hindi pa kasi kayo nakakahanap ng katapat nyo eh. Kaya tawag dito, kaya ganyan kayo magmatapang sa ganyan kayo magmatapang sa social media eh. Pag alam nyo tong mga vlogger na yan, hindi pa kasi nakakaranas ng bugbog yan eh. Yung mga katulad ng dito sa Taguig na nakikipagbugbugang ka, yung uuwi ka sa bahay nyo na wasak-wasak yung mukha mo, dahil mag-isa ka lang tapos 10 yung sumusuntok sa'yo, hindi pa yan nakakaranas eh. Pero pag nakaranas yung mga yan, magtitino yan eh. Pa-check si Orlando. Bakit? Ano nangyari kay Orlando? Ang daming lumalabas sa fake news ngayon. Ito. Ang daming lumalabas sa fake news ngayon. Kesyo ni-inayos daw yung Davao Airport tapos magkakagulo daw. Ang dami nilang nilalabas sa fake news para takutin ng mga tao. Ayun na nga eh, Banateros Brothers, no? Ayun na nga ho eh. Kaya nga ito yung purpose ng live ko para supalpaling yun. Ang dami, sobra. Na niluluto ng mga tansu vlogger para matakot yung mga tao na wag pumunta sa Maisog rally sa Davao. Doon pa lang una-una, kagabi pa lang nahalata nyo na may issue agad about sa Davao Airport. No? So doon pa lang dapat nahalata nyo na. Tapos kinabukasan, ito naman, yung about sa mga bobomba-bombahin daw. Diba? Alam nyo, etong panahon na to, ito yung nangyari na to dati. Sambang pagpupulong to na tinakot din yung mga tao tapos walang nagsipuntahan kasi nga natakot sa sinasabing bobombahin daw. May suicide bomber daw. Pero ito, payo ko naman sa lahat po na mag-organize ng Maisog rally dyan sa Davao, mas maganda po rin po na i-double check nyo po yung seguridad ng mga tao dyan at yung mismong tawag dito, yung mismong lokasyon. No? I-secure nyo, i-double check, hindi lang doble, kahit quadruple check gawin nyo para sa safety ng kasi mahirap din naman din po na magtiwala. Pero ulitin ko po sa inyo wag po kayong matakot. Alalahanin nyo, hindi tayo papabayaan ng Diyos dahil alam ng Diyos kung sino yung nasa tama. Kaya wag po kayong magpapadala sa mga banta, sa mga pang-blackmail sa inyo, sa mga pa-fake news ng mga vlogger, no? Hindi tayo papabayaan. Alam nyo ba kung bakit nagmumukha tayong kawawa dito sa nangyayaring issue na to? Kasi tayo yung nasa tama. Tingnan nyo, hindi nyo napapansin, no? Hindi nyo napapansin na lahat na lang ng nangyayari sa Pilipinas sinisisi sa mga Duterte. No? Na nagmumukhang masama. Pansinin nyo, kaming mga Duterte vloggers,
especially to Banateros, palagi kaming nagmumukhang masama. Kasi mga pinagtatanggol daw namin, mga wanted, mga demonyo. Pero wag ka ha, yung mga sinasabihan nila na ganun, ayun yung mga wala talaga naman sala. Kung meron man, pero hindi naman nila dinandaan sa due process. Ayun yung hindi nila maintindihan eh. Katulad niyan, halimbawa dyan kay Tatay Digong. Diba? Gustong-gusto nilang ipa-ICC. Gustong-gusto nilang pakasuhan. Papakasuhan nila para kasi daw ganito ganyan, ang daming pinatay na tao. Kung iisipin nyo, kung paramihan lang ng pinatay, ay di hamak na mas maraming pinatay yung tatay ni Bongbong Marcos. Kung usapan lang na gano'n no. Unang-una, hindi dahil sa drugs yun. Yung pagkamatay ng mga tao sa panahon ni Marcos. No. Hindi dahil sa drugs yun. Kaya wala. Yun talaga yung tinatawag na human rights talaga dapat ang pairalin nung panahon na yun. Pero hindi nangyari. O baka sabihin nyo, paano yan? Paano sisitayin? Patayin na si ano? Bakit? Andiyan naman yung anak ha? Diba? Kasi ito mahirap eh. Nagpapabulag kasi yung mga tao na porket maraming pinatay, ganyan. No, kaya nga sabi ko sa inyo na tayo yung aping-api dito sa nangyayaring issue na to. No, tayo yung laging dinadown, lagi tayong parang napaka basura natin sa pananaw ng mga Marcos supporters. Kasi nga sila malakas ang loob nila una-una yung mga tansu vlogger, malakas loob nila kasi yung sinusuportahan nila nasa gobyerno. Samantalang kami hindi. 'Di ba? Isang talunan na sinasabi nila, isang talunan. Isang talunan, mga vlogger na pinagtatanggol ng mga wanted. No, pero lahat naman 'yan, alam ko balang araw kakainin nila lahat 'yan. Ganyan talaga 'di ba? Sa pelikula nga yung mga bida una-una bugbog sarado muna. Pero bandang huli, 'di ba? Tignan niyo, sila pa rin yung panalo. Kaya kayo mga DDS, huwag kayo panghinaan ng loob. No? Hindi tayo papabayaan ng taas, tandaan nyo yan. Ako, bibira akong magsalita ng mga ganitong lingwahe kasi alam nyo naman yung style ko sa pagbablog. Bibira nyo akong marinigan ng mga ganitong salita. Gusto ko lang kasi palakasin yung loob nyo. No? Alam nyo kung ba't kayo pinanghihinaan ng loob about dyan sa mga bomba-bomba na yan? Alam nyo kung ba't kayo pinanghihinaan? Kasi mahina yung tiwala nyo sa kanya. Pero kung malakas yung tiwala nyo sa kanya, hindi kayo matatakot ng ganyan Lakasan nyo yung loob nyo at lakasan nyo yung paniniwala nyo sa kanya. No, lakasan nyo yung paniniwala nyo sa kanya, lakasan nyo yung loob nyo. Hindi kayo matatalo ng pananakot nila. Totoo yan. Akala ko ba mahal isa kayong mga banal na yung iba nga dyan siguro pag nagsisimba, pagbukas doon pa lang sa bungad ng pintuan ng simbahan, luluhod na papunta doon. Tapos pag ganyan parang takot na takot kayo. Ibig sabihin, wala kayong pananampalataya sa taas. Pag ganyan ng nararamdaman nyo. No? Pag ganyan ang nararamdaman nyo, mahina ang pananampalataya nyo sa taas. Tandaan nyo yan. Kaya nga tuwang-tuwa sila dahil nakikitaan nila kayo ng pinanghihinaan kayo. Kaya ako sa inyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung maaari, magdasal pa kayo, mas maganda. Andyan yung anak ni Kibuloy. Kaya katulad ni Edits. Isa yan sa mga isa yan sa mga simula pa lang dun sa bungad ng simbahan, nakaluhod na. Pero pagdating sa kanila, puro putang ina yung maririnig mo sa bunganga ng mga kamag-anak niya, pati siya. Diba?
Pag uwi dun sa bahay, puro murahan. Ano ba yan? Walang luto dito. Utangin na. Nagsimba na ako lahat-lahat, wala pa ring ulam. Ha? Totoo sa inyo mga palano yan? Yung mga... Mahirap na magsalita eh. Pag-usapang ganyan, mahirap magsalita eh. Alam nyo ba, ito sa panghahamak nyo sa isang tao, gawain ng demonyo yan. Hoy, mga tansu vlogger, tansu dugyot supporters. Halimbawa, yung mga sinasabi nyo na mamatay na si Tatay Digong, may mga bomba-bombang mga ganap. Ha? Alam nyo yung mga ganyang salitaan, yung mga ganyang gawain ng demonyo yan. Sa makakita, kapwa mo tao, iniling mo ng mamatay. Kami, ni isa sa, ewan ko lang kung ano, pero ako, ayon sa panonood ko sa mga kapwa ko Duterte vlogger, ni isa, walang humiling na mamatay na yung si ano. No? Wala ni isa walang nagsasabing, "Oy, sana mamatay na si ganito." Tingnan niyo yung pinagkaiba ng Duterte vloggers sa Marcos vloggers. Mga Marcos vloggers hinihiling na mamatay na si Tatay Digong. Gusto nang mamatay na lahat, lahat na hinihiling na nila sa mga Duterte. Pero tingnan niyo kami, may narinig ba kayo na sana mamatay ka na? Sana mamatay na si ganyan, si ganito. Demokrasya nga lang laging lumalabas sa mga bibig namin. No, demokrasya yung lumalabas sa bibig namin. Hindi katulad sa mga tansu dugyot vlogger, puro yun na lang laging lumalabas sa bibig. Na bastos. Kung hindi nila mumurahin yung mga Duterte, hihilingin na mamatay. So nakakita ng ano yun? Para sa inyo, napakatindi na nun, napakatapang nyo na nun. May tanong lang, napakaangas na nun pag nagsalita kayo ng ganon. Na may mamamatay, na may magito. Napaka na yun, sasabihan yung gunggong ng isang tao. Napakatapang nyo na nun. Okay, PJoy TV, Mamere na Bayer, shoutout. Napakatapang nyo na nun, yung mga ganong style, mga ganong gawain. Kung matapang pala kayo, edi subukan natin. Basic lang naman yan eh. Sport lang, pagtapos, edi magbanatan na ulit tayo sa social media. Yun nga lang kung makakabangon pa kayo. Hindi, try natin kung talagang matapang kayo. Halimbawa, di ba, sobrang tapang nyo sa live, sa mga vlog nyo. Ni kesyo mamatay na si Duterte, geto ganyan, mga pinagsasabi nyo, di ba? Hindi, try natin. Kung talagang kaya nyong gampanan yung tapang nyo sa tunay na buhay. Hindi yung puro kayo dak-dak dyan sa social media. Panginang yan. Oy, yung puro dak-dak sa social media na kesyo ganito, kesyo ganyan. Oo, alam nyo gawain ng ano yan, ng isang puta. Oo, isang puta. Gawain ng puta yan. Sorry baka ma-turn off po kayo sa salitang ganun, pero totoo yun. Yung mga sinasabi nyo na, alam nyo si Digong, ang sarap pag gano'n nito pag ihuntog sa pader, ganun-ganun yung mga ganun salita. Gawain ng mga puta yun Try natin personal para mas maganda. Hindi yung puro kayo dak-dak, putay na. Ano kayo, babae ba kayo? Ako, ang tagal ko na naghahamon sa inyo, wala mang kumakasa sa inyo. Lalo dun sa mga dati kong kasamaan. Huwag nga, kasahan nyo nga ako. Putay na. Puro kayo dak-dak Hayop na yan. Punta kayo dito sa amin. Dito sa Taguig. Dali. Game. Kahit sa harap pa ng munisipyo ng Taguig, maraming pulis doon. At least doon, safe ako. Kasi baka mamaya, pag nakipag-meet nga kayo, ibang gawin nyo Kilala ko na kayo, tuso kayo
Oh. Kahit saan. Oh, basta ano lang, walang talikuran ha. Puta na. Puro kayo ganyan, puro kayo pagbabanta, puro kayo kesyo mamamatay na yung tao. Puta, pinakinabangan nyo yan, uy. Tingnan nyo nga kapal ng mukha nyo. Ang mga Duterte, pinakinabangan nyo yan ng ilang taon. No? Nakinabang kayo sa serbisyo ng mga yan. Tapos ngayon, sasabihan nyong mamatay na? Utang ina nyo? 6 na taon yung pinakinabangan si Tatay Digong, tapos ngayon sasabihin nyo mamatay na? Tangginan tong mga hype na to. Mami Teresa Arong, sorry po. Bubuisit ako eh. Oh! Mainit panahon, mainit din na ulo. Boss J, amunin mo ng 2 on 2. Kampi kayo ni Boss Dada. O, game. Putan. Wag nyo na idamay sila Boss Dada, sila Banat Bay, sila Coach Oli. Kahit ako na lang. Basta isa-isa lang. Tingnan lang natin, ewan ko lang, eto hindi ako nagmamalaki, wala po akong aral pagdating sa mga yung mga taekwondo na yan. Mga ano-ano na yan. Pero ito lang isusure ko sa inyo. Sa tinagal-tagal kong nabuhay na lumaki sa Taguig, minsan walang tumamang meron tumamang suntok. Kamao pa ng nanay ko. Pero yung kamao ng mga kaaway ko sa Taguig, wala. Ni isa wala. Ewan ko na lang ha. Ilang may pagmamalaki ko. Pagdating sa tignan lang natin para mas maganda. Kung talagang matapang kayo, no? Punta na kasi, sobra na yung ginagawa niyo. Pinakinabangan nyo ng 6 na taon yung matanda. Pinakinabangan nyo si Tatay Digong ng 6 na taon. Halos na nag-sacrifice yung tao. Una nung panahon pa lang ng COVID. Wala talaga, alam nyo yung hirap sa Pilipinas? Yung mga ibang kababayan natin walang utang na loob, sa totoo lang. Yan ang pinakamahirap dito sa Pilipinas, yung ganyang ugali, walang utang na loob. Sana magkaroon man lang kayo ng katiting na utang na loob sa mga Duterte. Puta na kung iba-iba yung presidente natin yung panahon ng COVID, patay na tayong lahat dito. Tapos yung China na kung saan isa sa mga tumulong sa atin, yan din yung tinutulig sa nyo ngayon. Puta na yung mga Amerikano nga, ang daming pinatay na Pilipino niyan eh. Yung Hapon, ang daming pinatay ng mga Pilipino niyan, tas ngayon tuwang-tuwa kayo. Panginan tong mga hayop na to. Kaming mga Pilipino, kampante kami. Mas maganda yung magkaroon ng battle, ng match, politics vlogger, boxing, kung ano gusto nyo. Kung gusto nyo yung mala UFC, yung open, okay din yun, mas maganda nga yun eh. Gusto nyo, wala pang gloves eh. Para makapag-warm up na rin ako. Ang tagal ko nang hindi nakakasapak eh. Ilang taon na ako naging vlogger, umistop na ako sa pagiging ganyan. Para naman kahit papano may ensayo ako. Tagal-tagal na, ilang taon na ako hindi nakakapag-away. Kasi nung hindi pa talaga ako vlogger yan ang habit ko eh. Uwi ako sa bahay, mama, may kasama na akong pulis tsaka barangay. Matagal-tagal na ako natenga. Sabi ko, itry ko naman kaya dito sa social media. Marami na akong hinamon dati, may pumalag isa, hindi naman sumipot. May pumalag dati sa akin eh. Doon ako sa area. Umabot ng ilang oras, walang dumating.